sharing our Manila Ocean Park experience this 2026. This is actually my second time here. The first time was way back in 2013. Kasama ko pa yung sister ko noon at yung mother ko, and sobrang bata pa ng sister ko noon. Fast forward 13 years later, bumalik kami. Pero this time, kasama na namin yung pamangkin ko because I wanted him to experience the Manila Ocean Park for the first time. Last minute decision talaga tong trip na to. Originally, ang plan ko ay bumili ng Oceanarium ticket through Klook. Pero nung chinek ko, wala na pala silang Oceanarium only tickets. Bundles na lang yung available. So sabi ko, sa actual booth na lang kami bibili. Pagdating namin sa Ocean Park, nalaman namin na hindi na pala nagbebenta ng Oceanarium ticket on the same day. Advanced purchase na lang daw talaga yon. So, heads up, if gusto nyo mag-Oceanarium lang, walang anything nakabundle, make sure to book it early. Since wala na kaming choice, ang kinuha ko na lang din is yung bundle. Ang madalas kong nakikita ay Oceanarium at Biodome, pero dahil nasa labas yung Biodome at sobrang init ng araw na yon, hindi yun yung kinuha ko. Ang kinuha ko na lang ay yung Oceanarium at DNA Museum. Papakita ko na lang dito yung current ticket prices at available bundles para may reference kayo. Pero syempre, make sure that before you visit, check nyo rin yung official website nila kasi possible na magbago yung prices anytime. By the way, around 12 noon kami dumating as walk-ins at nung visit namin, sarado yung ticket booth sa labas kaya sa loob na lang kami bumili ng tickets. Again, our first stop was of course the Oceanarium. Honestly, hindi ko maiwasang i-compare siya dun sa first visit ko ng 2013 kasi ang pagkakatanda ko, mas maraming marine animals noon. Pero kahit gano'n, nag-enjoy pa rin naman yung pamangkin ko. Ang sayang panoorin ng excitement niya kasi nakakakita siya ng iba't ibang isda, may stingrays, tapos yung malaking aquarium tunnel. Isa rin talaga to sa pinaka-relaxing na part ng Manila Ocean Park. After that, umakyat na kami papunta sa trails to Antarctica, and to be honest, mixed feelings ako dito. Happy ako na makita ulit yung mga penguins, pero nakakalungkot lang din talaga ng konti kasi hindi ko alam kung paano nila ini-store yung penguins or doon na lang ba sila nakatira kasi medyo maliit lang talaga yung place na yun. Anyway, may penguin feeding experience dito, pero take note na may additional fee na around 700 pesos if gusto nyong gawin yon. Yung pamangkin ko, hindi rin siya masyadong na-excite sa penguin. Ang next stop namin ay yung Christmas Village, and honestly, ito yung sobrang malaking difference na napansin ko compared sa first visit ko 13 years ago. Noon kasi sobrang lamig dito tapos kailangan mong magsuot ng jacket. Ngayon, mainit na lang siya talaga. Tapos, nag-picture na lang kami, then umalis na lang kami agad. After that, dumaan na lang kami sa souvenir shop. Kung may kids kayong kasama, warning lang, syempre dito kayo mapapagasto. Sobrang dami kasing toys at saka stuffed toys dito. Syempre, hindi rin namin pinalampas yung pagkakataon na i-recreate yung picture naming magkapatid from 13 years ago. Ang saya lang balikan ng photo after so many years. Napagod kami sa kakalakad, kaya tumambay na lang muna kami sa food court. Medyo pricey lang talaga yung pagkain, so nag-rest na lang muna kami. After magpahinga, naalala namin yung jellyfish aquarium na sobrang nag-enjoy ng kapatid ko before, so hinanap namin siya. Unfortunately, wala na pala yun. So instead, ang nakita na lang namin is itong parang LED jellyfish display. Hindi na talaga siya katulad ng dati. Anyway, next na pinuntahan namin yung Digital National Art Museum. And honestly, ito siguro yung pinaka-favorite kong attraction sa buong visit namin. Ang ganda kasi nung lights at nung interactive digital displays. Yung every room may iba-iba silang theme kaya hindi siya nakakasawa. Perfect din if mahilig kayo mag-picture at mag-video. Pero if madali kayong mahilo or may vertigo kayo, baka gusto nyo mag-ingat. Si Bob kasi, muntik na siyang sumuko. May vertigo din kasi talaga siya. So, at one point, pinapikit ko na lang muna siya. After that, lumabas na kami para manood ng All-Star Bird Show followed by the Sea Lion Show. As expected, magagaling yung mga ibon at nakakabilib talaga kung paano sila i-train. Magagaling din kasi talaga yung mga trainers nila. Yung pamangkin ko naman, medyo excited na talaga siya sa Sea Lion Show. So every few minutes, nagtatanong siya kung kailan na yung Sea Lion. Feeling ko mga around 15 minutes yung bird show, then around 15 to 20 minutes naman nagtagal yung Sea Lion Show. If may isa ako mabibigay na trip, try nyo panoorin yung 4:30 PM schedule. Mas presko na kasi compared sa afternoon shows. Kami kasi, ang napili namin is yung 2:30 PM para matapos na rin kami agad kasi hindi pa kami nagla-lunch. And medyo pagod na rin kasi talaga yung pamangkin ko. Side note lang, hindi ako palaran sa mga videos ko, pero hindi ko talaga maintindihan yung mga taong iniiwanan lang yung pinagkainan nila sa upuan kahit may mga basurahan naman sa paligid. Anyway, paglabas yun ng Sea Lion Show, exit na siya. So magandang last attraction na talaga siya bago kayo umuwi. Overall, nag-enjoy pa rin naman kami sa Manila Ocean Park. May mga attractions na mas na-enjoy namin kaysa sa iba. Meron ding parts na boring na, and kung compare ko siya sa first visit ko 13 years ago, ibang-iba na talaga siya. Alam mong hindi na ganun ka-well-maintained yung Manila Ocean Park. Pero seeing everything again through my pamangkin's eyes, syempre, special na rin naman tong experience na to. If first time nyo, I think it's still worth visiting, especially sa mga bata. Just make sure to book your tickets in advance, wear comfortable clothes, bring water, and plan your visit around the show schedule para masulit niyo yung buong araw. Yun lang!